i-report na po kasi namin yan sa hindi naman ako kinakabahan. Kuya, meron po kasi yung ADHD, si Sander. Oo. Opo, kaya... Good morning. Good morning mga kagimo, mga kalingap. Isa mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. So yan po mga kagimo, mga kalingap, kagigising lang namin dahil puyat kami kagabi kasama si Sander dahil nag-tricycle po. So yun nga mga kagimo, alam nyo naman ako ay pag may makakita na mga ganun na pwede kong tulungan kahit wala ako, talagang inaasa ko talaga sa Panginoon ang lahat. Kaya sa bata po na si Sander ay dinala ko po siya dito sa bahay dahil pinuntahan po namin yung kanyang bahay, sarado, nakapadlock, at sabi nung bata ay naliligo daw. So 2 beses namin pinuntahan, alas 2 ng hating gabi, alas 12 pala ng hating gabi, at saka yung alas 5 ng hapon. Wala kami naabutan, kaya ang ginawa ko na lang, hindi ko siya iniwan, dinala ko siya sa bahay kasi ayaw ko na maging konsensya ko pa kung ano mangyari sa bata, baka madampot. Kasi may pagkakataon kasi mga kagimo na panahon na pwede mo siyang tulungan, ngayon ay hindi mo siya tinulungan, tapos nakita mo siya na ano nang nangyari, ganyan, mga negative. So siyempre maging konsensya sa atin mga kagimo, kaya ang ginawa ko, dinala ko lang dito sa bahay kasi tapos pinost ko sa Facebook. So yun nga, salamat ako mga kagimo dahil yung nanay ay nakita niya. So tinawagan ako kasi doon nga po sa sinabi ng bata na andoon yung bahay nila. So may kapitbahay doon na iniwanan ko yung number na wag sila mag-alala kasi yung bata ay nasa sa akin. So yung bata pala talaga ay mayroon parang problema. So mamaya mga kagimo, makikita, maririnig nyo po yung yung sinabi ng kanyang nanay, na si itong batang ito ay merong problema din sa kanyang pagkatao. So yun mga kagimo, pagpasensyaan nyo po dahil nga ay sinabi ko na tumigil muna ako sa pero hindi ko mapigilan pag makakita ako ng mga ganito mga kalingap, dahil nga po ay ito na po siguro ang aking na kinagisnan, simula ng nag-charity tayo. So yun mga kagimo, panoorin nyo po yung video at usapan namin ng kanyang nanay habang nandito po si Sander sa akin. Okay? Papatamain kayong baka. Hindi ako tatama dyan. Iba ginagawa ko. Kasi kakabisok ko. Alam mo ba? Good morning po. Morning. Yes po kuya, tanong ko lang po kung kasama niyo po rin po yung Opo, bata sinama ko dito sa bahay kasi pumunta kasi kami din sa bahay niya, tinuturo niya. Walang Okay tao, nakapadlock man. Hindi ko pwede saan iwan. po yun? Sa may Malanday? Bulela. Opo, sa Bulila. Sa Bulela, okay, Opo. sige. Okay po. Tapos ngayon, may nakausap akong tao doon na babae ba yun? Yung Opo. matanda. Opo. Sabi ko, ma'am, Opo. pakisabi na lang kasi ayaw ko naman siyang iwanan din kasi baka ano pa mangyari. Kasama-sama ko kasi sa tricycle Opo, may Kaya- nakakita nga daw po kagabi kasi po kahapon. Maghapon po kami dun sa may riverbanks kasi po Oo. nabanggit nga sa amin na dun po nagpupunta. Nagpunta po kami maghapon. Wala po siya doon. Tapos nung umuwi po kami, tumawag po yung ate ko. May nakakita nga daw po na yung si Sander po naka-backride daw po sa tricycle. Tapos kung kilala ko,
may nagsabi po na kaibigan daw po kita. Sabi ko, wala akong kilalang gimo na nagta-tricycle driver. Sabi kong gano'n na long hair. Oo. Yun po yung pagde-describe. Ah. Opo, kaya ang inaano ko naman, kasi yung anak ko na yan po, nakatira po yan sa ate ko, hindi ko pa po makuha. Okay. Ayun. Yun. Opo. Kaya nakita ko kasi doon sa 7-Eleven, yung madaling Opo. araw, 2:00. Dyan sa bayan po. O sa bayan. Sabi ko, Doon pala siya nagpunta. hindi, una pa yon. Hindi ko lang siya in-entertain. Kumbaga, lang, kapag alagala ba, tapos pangalawang araw, nakita ko na naman siya, nakaupo na siya doon sa Tapos yun, nangingi siya ng barya. Kaya natanong namin doon sa sa 7-Eleven. Tapos hanggang sa, ako malapit naman ako sa mga bata. Kaya yun, sabi ko, kaysa naman pakalkala siya dyan, sama-sama ka na lang. Di hinatid ko nung gabi na yun, nagkain muna kami. Tapos ngayon, hinatid ko doon sa may Bulilak, sa health center. Opo. Sabi ko, umuwi ka ha. Kasi gabi na, baka mapano ka dyan. So, akala ko umuwi na. Kinabukasan, bumiyay ulit ako. Red ulit. Nakita niya pa rin. Red pa rin yung damit niya. Sabi ko, hindi ka umuwi, no? Kasi ganyan pa rin yung damit mo, eh. Sabi niya, umuwi daw siya. Hindi ko maniwala siya umuwi ka. Kasi Opo, hindi po siya umuwi. Ngayon, kaya sinama ko ulit. Sinama ko siya dito sa Antipolo. Natulog kami dito kahapon. Nasa Antipolo po kayo ngayon? Opo, nasa Antipolo kami ngayon. Tapos ngayon, binihisan ko siya, pinaligo ko. Tapos ngayon, bumiyay kami kagabi. Kahapon pala, Opo. kahapon ng hapon, pumunta kami sa bahay ng kapatid mo sa may likod ng health center. Opo. Tapos nakapadlock man. Ang sabi niya, naligo daw, ang sabi niya. Sabi ko, bakit hindi ka sumama? Sabi niya, hindi kasi ako sinama kasi makulit daw ako. Sabi ko sa kanya, wag ka kasi makulit. Tapos yun, sinama ko ulit siya. Tapos ng mga bandang alas 12 ata yun kasi sabi ko baka gising pa. Pumunta kami. Pumunta kayo. Tapos, kaya siguro po nakita na may nakasama nga siya. Kasi yun. Sabi ko ayaw kong dalhin kasi walang nakakaalam. Baka mga problema ko. Kaya yun. Oo nga po. May nakausap ako matanda doon. Iniwan ko yung number para at least. Ayun, kaya siguro na yun nga. Kasi nga po, kung saan po ba pwedeng anuhin si Sander, kuhain? Sa Sabado ng gabi po, hindi kasi ako babiyahe mamayang gabi. Sa Sabado ng gabi ko na siya madala dyan sa pilahan. Gabi po? Ihatid ko na lang sa inyo. Kasi gabi yung kasi ako babiyahe. mismo po, doon na lang po sa may bahay po ng nanay ko, yung sige. Kung nakita nyo po yung may gate na yung papasok sa iskinita din, kulay green, doon yung napapagitnaan po ng dalawang bahay na malaki, doon na lang po kuya para po sigurado pong uuwi. Kasi po dito po kasi ako sa Nangka, kaya ang ginagawa po, i-report na po kasi namin yan sa hindi naman ako kinakabahan. Kuya, meron po kasi yung ADHD, si Sander. Opo, kaya po yan hindi naman po namin siya sa pinapabayaan. Kaso po, ang sabi ng doktor, hayaan nyo na lang kung ano basta bantayan. Ang kaso nga po, wala po talagang magbantay, kaya po lagi siyang nabubuli. Kung saan po talaga napapadpad. Pero kuya, maraming nagpapasalamat po ako sa inyo na sa inyo po na punta para hindi na po mag-alala yung nanay ko, kasi po talagang ang naiisip ng nanay ko yung may mga kumakalat po kasi na yun po, maraming salamat kuya. Tapos yun. Tinanong ko siya, anak daw siya ng Arabo, tapos anak po yan. Nakausap mo ba yung tatay mo? Sabi,
Kukunin na po kasi talaga yan. Inaantay lang po namin. Kasi nga po, ako po may asawa na po ako. Tapos siya po, kukunin po siya ng papa niya. So, pumayag na po ako. Syempre po, may process pa Kaya ganun. Talaga pong iaano ko na kasi po sobrang dami ko na pong anak ngayon. So, hindi ko naman po siya hindi ko naman po siya gustong ipamigay talaga. Kaso syempre, para po naman na makilalang nahanap niya rin yung papa niya. Ngayon, nagkasundo naman po kami nung asawa ng papa niya na dalhin na doon. Kaya ako naman willing naman ako. So, kaso ang problema po, kung saan-saan napapadpad, baka malaman pa doon, hindi kuhanin dahil ganyang kakulit. Yun nga po, kaya salamat po kuya ha. At saka gusto ko lang pong para po mapanatag po yung nanay ko, doon po sa mismong bahay ng nanay ko na lang po. Kung may time po kayo, kung wala naman po, ako na lang po susundo sa pilahan nyo. Sa Saturday na lang, sige sa ano na lang. Opo. Nandiyan po ba? Pwede pong pakausap? Sander, kausapin ka po ng mama mo. Bakit? Uuwi naman ako dyan Susunduin ka na. Overnight muna ako rito. Bukas na ako sunduin. Sigurado ka? Opo. Safe naman ako rito Kasi si Tita Marlene susunduin ka Sabihin mo sa kanya wag ako sunduin. Overnight ako rito Bukas na lang ako sunduin. Sige. Safe naman Tumawag. ako. Okay, wag kang maglikot dyan, nakakahiya Opo. Please, wag kang lumayo-layo, wag kang umalis-alis. Kahapon nandun kami sa may riverbank, sinanap ka namin. Tapos nakita ko yung friend mo, yung nilibre mo, yung taga doon. Yung maliit na bata? Oo. Hello? Hello? Sige na, tumawag ka sa wag ka malikot dyan sasabihin ko na lang. Opo, safe ako rito ma. Sige po, bye-bye. Sige na. Sige, ingat ka dyan Opo. Magpasalamat ka lagi kay kuya. Opo, mama. Hello po. Wala po bang magagalit dyan sa inyo na nakaka-istorbo po? Makulit po yan, kuya. Ganun po kasi minsan ang trabaho ko pag halimbawa na ganun po ba? may makikita kong bata, ganun. Kung kagaya man niya, nagustuhan ko rin yung ugali niya, kaya sabi ko, sama ka na lang. Mabait po yan. Ang problema lang po talaga, wag lang po siyang aabutin ng napalo, na siligawan. Basta po yung magagalit ka po sa kanya pagka mag-iiba na po yung ugali niya sa inyo. Ganun po siya. Opo, pero still po na mabait kayo at pinagsasabihan nyo lang naman po siya nang hindi nyo siya sinisigawan. Hindi po siya anong tawag doon? Hindi po siya aalis sa tabi nyo. Babalik-balikan po kayo niyan, kuya. Sabi ko, dyan ka lang muna kasi meron ako pasahero, hindi sila sasakay sa likod. Pag mayroong nakasakay sa likod, ay talagang hindi na siya umaalis, sabi niya. Sama ako sa San Antipolo. Kasi nung first time ko siyang dinala dito, first time daw niya makakita ng bundok. Tapos ngayon sabi niya, gusto ko dito sa inyo. Diba? Kasi po kuya, wala po siyang nakikitang sa inyo, yung pinapagalitan niyo siya or pinalalayo niyo siya sa inyo. Talaga pong, alam niyo kuya, pag hinatid niyo po yan sa amin, babalik po yan sa inyo. Opo, maniwala po kayo sa akin. Ganyan po yan. Kaya po yan alis sa amin dahil yung yung ate ko po, na-stroke na po ng 2 beses ata yun. Kaya po lagi ng high blood at mainit ang ulo. Kaya po ang bata na yan, alis talaga ng alis. Sa akin po nagpupunta yan, problema. May mga bagay lang po talaga na dahilan kung bakit hindi ko po siya makuha.